Kahandaan na ng PNP ang posibleng malalaking mga protesta na ikakasa sa iba't ibang panig ng bansa para sa nalalapit na kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Biyernes. Malayo man sa pamilya at sa bansang kanyang kinagisnan, hindi maikakaila na nakatanim na sa puso ng nakararami sa mga Pilipino ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga aligasyong laban sa kanya na hindi pa napatutunayan. Sa kanyang nalalapit na kaarawan ngayong Biyernes, Marso 28, inaasahan ang malakihang pagtitipon na gagawin ng iba't ibang grupo na sumusuporta sa dating Pangulo, partikular na sa lungsod ng Davao. Kaugnay nito, abala na ngayon ang PNP sa kanilang ilalatag na puwersa para siguruhing magiging ligtas ang mga dadalo sa mga aktibidad na gagawin para kay Tatay Digong. Tama po ma'am, yan po yung binigay sa atin na information na prayer rally po ang mangyayari po dyan. At we expect po na marami din po ang aatin dyan considering po na taga Davao po yung ating dating Pangulo. On the part of the PNP po ay mag-aantay po tayo ng final na datos po na ibibigay po sa atin ng PSSO po ng Davao City. On that figures po, doon po tayo magbibigay po ng figures po kung ilan po yung ating ide-deploy. But as a normal police procedure po, ay maglalatag po ng kaukulang security coverage po ang Philippine National Police para siguraduhin po ang security and safety po ng lahat po ng aaten dyan po sa activity po na yan. Yes po ma'am, ang information na ibinigay po sa atin ay mangyayari po yan sa mismong kaarawan po ng ating dating Pangulo sa March 28 po sa may Rotary Plaza, New Corellia, Davao del Norte po. At sa ngayon po ay nagkakaroon po ng pagpupulong ang Police Regional Office 11 pa doon po sa Public Safety and Security Office po ng Davao, ng LGU po ng Davao para plantsahin po yung gagawin pong aktibidad relating po sa birthday po ng ating dating Pangulo. Bagamat wala pang tiyak na bilang ang mga inaasahang dadalo sa mga pagtitipon sa iba't ibang lugar sa bansa, tiniyak ng PNP na may sapat silang bilang para umalalay sa kalikasan ng publiko. Sa ngayon, wala pa namang ibinibigay na detalye ang pamilyang Duterte kung sa papaanong paraan nila ipagdiriwang ang kaarawan ng dating Pangulo, gayong kasalukuyan itong nasa detention cell ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Okay, sabay-sabay nating kantahan ng Happy Birthday. At narito na okay, tawagin natin ang ating mahal na Congressman Ninong de la Cruz, Vice Mayor Dado Cunanan, Councilor Rome Cunanan, and of course our Senator Dante Marcoleta. Everybody? Happy birthday to you. Happy birthday. Nandito na po si Congressman Paulo. Mas maganda po, ilawan din natin yung mga flashlight natin para magpapahayag. Sindihan na mga Suporta ilaw! para kay Tatay Digong. Yan. Sindihan nyo mo lahat ng cellphone nyo, yung mga ilaw. Mamaya magpipicture tayo kasama sila. Kailangan nakasindi yung mga ilaw ng inyong cellphone. Everybody! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. At ito na, hihipan na. Yan! Palakpakan naman dyan! Siyempre, Duterte pare! Sabay-sabay nating batiin, Happy Birthday, President Rodrigo Duterte! Go! Happy birthday! Palakpakan naman dyan!
Maraming salamat po sa ating mga lingkod dito po sa lungsod ng Malabon. Rodante Dante Marcoleta! Sa katapangan siya ay nakilala. Ang kanyang pangalan Dante Marcoleta. Tinibiri Magpalakpakan ang lahat! mas nakararami. Katotohanan ang sinasabi. Marcoleta laban sa mga mapangapili. Papagilag sa mali si Marcoleta. Ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag ka matakot, Marcoleta ang pag-asa. Hey, Marcoleta, tapang na talino ang tinig sandatan. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa Team Ninong mula sa ating Vice Mayor Ninong de la Cruz na ngayon ay tumatakbo bilang congressman ng Lone District ng Malabon. Ang kanyang mga kasama, si Konsehal Dado Cunanan, na alam kong tumatakbong Vice Mayor ng siyudad ng Malabon, at si Rom Cunanan, na kagawad ng Barangay Potrero na tumatakbo namang konsehal ng bayan. Pinasasalamatan ko rin po yung aking mga kasama, yung Marcoleta for Senator Movement na nandito rin po ngayon. Ganon din po yung Lawyers for Marcoleta na pinangungunahan ng aking kaklase sa law school, si Attorney Orly Nepomuceno, na nandito po silang lahat. At lalong-lalo na kayo po, sapagkat kahit marami po kayong ginagawa, katulad po ngayon, maaring nagluluto na po kayo ng hapunan, pero pinagsikapan pa rin ninyong makarating dito para naman magkakakilala tayo at magkamustahan po tayong lahat. Kasi po sa ngayon, napakarami pong problemang hinaharap ng ating bansa, kaya gusto ko po kayong makausap. Magtatanong muna po ako sa inyo, napakamura po ba ng bilihin ngayon? Ulitin ko po napakamura po ba ng bilihin ngayon? Napakamura po ba ng bigas ngayon? O baka naman po yung gamot medyo bumura naman. O yung ospital po, baka naman yun ay murang-mura sa atin. Yung kuryente po. Hindi po bang mura ang kuryente dito sa Malabon? Wala na po bang mura? Hindi po ba maginhawa ang buhay natin ngayon? Ibig po ba niyo sabihin, hirap na hirap tayo ngayon? Yung traffic, maayos na po, di ba? Yung baha, wala na pong baha, di ba? Kailangan po tayong magkaroon ng sumpaan ngayong araw na ito. Kailangan po makapaghalal kayo ng tunay na maglilingkod sa inyo para po itong tinatanong ko sa inyo magkaroon po ng mabuting kasagutan. Sa ngayon po, alam kong marami sa inyo, kung hindi man lahat, ay nalulungkot. Sapagkat alam ninyo kung ano ang nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ating pong dating Pangulo, Rodrigo Duterte, ay bigla na lang nilang tinupot at dinala sa malayong bansa. Malayong-malayo sa atin. At doon, siya po ay sapilitang uusigin at hahatulan ng isang hukuman na hindi natin kinikilala. Yan po ang problema. Yun pong mga senador na nasa kabilang team, alam naman po rin nyo kung anong team yung sinasabi ko.
Kami po kasi, kasama ako dun sa Team Suka. Alam po ba ninyo yung Team Suka? PDP laban. Team Suka, laban sa Team Sumpa. Kung hindi ba naman, lahat nga po ng problema ay inabot na natin. Pagkatapos maglalakas pa sila ng loob na lalapit na muli sa inyo sa kabila ng maraming panahong ginugol nila, pabalik-balik sila sa Senado. Bakit ganito pa rin? Sa bawat tanong ko sa inyo kanina, ang sagot nyo'y puro hindi. O ay talaga pong ganyan ang problema. Yung Team Sumpa, kahit kailan ay hindi na nila magagamot ang problema ang sinasabi natin sa inyo. Bakit? Sila po ay may kinalaman din sa pag-i-impeach sa Vice President. Gusto po nilang tanggalin ang ating Vice Presidente. Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Ang Vice President po natin ay inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Yung pagkakahalal niyang yon ay kayo po ang nagbigay ng kapangyarihan. Bakit ngayon bigla na lamang nilang tatanggalin nang hindi man lang kayo kinonsulta? Kayo po ang naghalal sa kanya. Ngayon po, yung inyong mga representatives sa Kongreso, hindi man lang nila kayo kinausap, hindi man lang nila kayo tinanong kung yung gagawin nila na pagtatanggal sa kanya ay meron kayong pagsangayon. Kayo po bilang mamamayan ng ating bansa, kayo ang merong tunay na boses sa mga bagay na ganyan. Hindi po pwedeng basta na lang siyang gagawa ng ganun nang wala kayong kinalaman. Hindi po. Kailangan malaman po rin nyo ito. Ngayon po, naghihintay na lang sila ng panahon na kapag sila, yung team na yon, yung kabila, kapag sila po ay nanalo, tsak na tsak, maniwala po kayo sa akin, pag sila ay nanalo at nakakuha ng maraming bilang sa kanilang panig, tanggal ang Vice President. Paano natin mapipigilan yan? Iboto po ninyo PDP laban.